Wala ka pa bang ipon? Huwag kang mag-alala my friend. Ito ang 10 tricks na pwedeng makatulong sa'yo para makaipon ng mabilis. Kahit maliit pa yung sweldo mo. Simulan na natin. Tip number 1, visualize your savings. Visualization is a powerful psychological tool. Kapag lagi mo nakikita ang goal mo, mas motivated ka mag-ipon. Print a picture of your dream house, car, or travel destination at ilagay sa wallet, ref, or lock screen ng phone mo. Every time na makita mo ang mga ito, your brain will start connecting every decision you make to reach that goal. Dati, nilagay ko sa ref namin yung picture ng bahay na gusto ko. Every time gusto kong bumili ng bagong shoes, tinitingnan ko yon. Sabi ng utak ko, Ben, bahay muna bago sapatos. Ayun, nakaipon ako ng pang down payment para sa bahay. Kung nakikita mo araw-araw kung para saan ang ipon mo, mas madali kang magtiis at mag-focus. Tip number 2, accountability partner. Maghanap ka ng pwede mong maging financial buddy. Isang taong tutulong sa'yo para manatiling motivated at focused sa ipon goals. Pwedeng kaibigan, asawa, kapatid o kahit sino mapagkakatiwalaan mo. Kailangan mo ng taong handang magsabi ng, Hoy Ben, ayan ka na naman sa gastos mo. Sabi mo mag-ipon ka na. Tiis now, enjoy later. Gets mo? Psychology hack to. Kapag may nanonood at nagre-remind sa'yo, mas conscious ka sa bawat gastos. Parang may built-in referee ka. Ako nga, nung sinabihan ko si Mrs. na bantay ng gastos ko, grabe bes. Tuwing may add to cart ako, may text siya agad. Ben, kailangan mo ba talaga yan? Natatakot akong mapagalitan, kaya hindi ko binili. Nakakatuwa kasi nagiging mas responsable ka kapag alam mong may ibang umaalalay sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa journey mo. Gusto mo bang malaman kung paano mas lalo mong mapapahalagan ang bawat piso? Hintayin mo ang tip number 3. Baka matauhan ka rin. Tip number 3, ilang oras tinrabaho mo para dyan. Bago ka bumili ng kahit ano, i-convert mo muna yung presyo sa oras ng trabaho mo. Halimbawa, 1,000 na sapatos. Isang buong araw na trabaho yan sa opisina. Di ba? Mas ramdam mo kung sulit pa talaga. Huwag natin ipagpalit ang isang buwan na pagtatrabaho para lang may post na bagong gamit sa social media. Believe me, proven and tested ko na yan. Dati, pili ako ng sapatos, damit, bagong phone na eventually hindi ko na ginagamit kasi napaglumaan wala na sa uso. Ayun, wardrobe ko punong-puno ng gamit na ilang buwan kong pinagtrabahuhan pero nakatambak lang. Ngayon iba na. Nung gusto kong bumili ng 5,000 pesos na jacket, naisip ko, 5 araw kong pinaghirapan to. Ang sakit sa puso bes. Hindi ko na binili. Tinabi ko na lang ang pera ko. Mas na-appreciate ko ngayon ang bawat piso at pawis ko. Kapag naiisip mo ang oras at effort sa bawat gastos, mas madali kang matutong magtiis at mag-ipon. Tip number 4, eat before shopping. Shopping while hungry messes with your brain's decision making. Kapag gutom ka, mas madali kang matukso bumili ng kung ano-ano. Psychology studies show that hunger increases impulsive buying, even non-food items. Isang beses nag-grocery akong gutom. Aba, pati imported na cheese na hindi ko alam kung saan ko gagamitin, binili ko. Kaya ngayon, nagpapakabusog muna ako bago lumabas. Tipid tips yan kaibigan. Kung busog ka, malinaw ang isip mo, mas matalino ka sa gastos. Kung gusto mong mas ma-inlove sa ipon mo, huwag mong palalampasin yung susunod na tip. Tip number 5, name your savings goal. Lagyan mo ng pangalan ng savings account mo para mas maging emotionally attached ka dito. Imbis na generic na savings, gawin mong bahay para kay Mama Fund o Japan 2026 trip. Kapag may pangalan, mas mahirap galawin kasi may malinaw na purpose yung pera. Ako mismo, nagkaroon ng baby fund nung pinanganak ang baby namin. Bawat hulog ko doon, pakiramdam ko may mabuti akong nagagawa para sa kanya. Kahit gipit ako, hindi ko ginagalaw yung pera para sa aming baby. Kasi hindi lang ito pera, para sa future ng anak ko to. Mas effective talaga kapag may emotional connection ka sa ipon mo. Mas inspired ka magtabi ng pera at mas disiplinado ka sa paggastos. Tip number 6, pay in cash. Swiping a card feels painless, but cash makes spending psychologically harder. Kapag hawak mo yung pera, mas ramdam mo na nababawasan. Nung nag-start ako magbayad ng cash, biglang naging kuripot ako. Ang sakit sa dibdib tanggalin yung 1,000 peso na bill sa wallet. Unlike swipe-swipe lang na parang laro. Kaya ngayon, cash ang gamit ko pag nasa mall or grocery. Mas aware ka sa gastos, mas tipid ka rin.
Tip number 7, sobrang dali lang pero ito ang sikreto para hindi ka mabaliw sa pagtitipid. Tip number 7, luho budget. Oh, kalok ba tips para sa pagtitipid, Kuya Ben? Bakit may budget pa para sa luho? Relax ka lang my friend, may sense to. Kapag may luho budget, binibigyan mo ang sarili mo ng control na allowance para sa mga gusto mo. Bakit? Para hindi ka mabaliw sa sobrang pagtitipid. Kung puro sakripisyo ka, oo, may pera ka nga, pero baka stressed ka na at mukhang mas matanda kumpara sa edad mo dahil laging pera iniisip mo. Ako, may 1,000 pesos akong budget buwan-buwan pang Starbucks o treat ko sa sarili ko. Kapag naubos na, next month na ulit. Hindi ako deprived pero may savings pa rin. Kasi kung zero luho ka, babawi ka rin sa susunod. Baka mas malaking paggastos mo. Balance lang kaibigan. Basta luho mo, naka-budget. Tip number 8, no spend days or week challenge. Mag-set ka ng 1 o 2 araw kada linggo na zero gastos maliban sa essentials tulad ng pagkain at pamasahe. Do this challenge like playing a game. I-challenge mo sarili mo kung kaya mong hindi gumastos kahit 1 araw. Malaki ang matitipid mo sa method na ito at nadidevelop mo pa ang self-control mo. Sa amin ni Bisis, may no-spend Sunday kami. Imbis na gumastos sa mall, naglalakad kami sa park. Kwentuhan lang. Ang saya kasi bonding na, tipid pa. Every time na nakaka-survive kami sa isang no-spend day, parang nanalo kami. Ano ang napanalunan namin? Ipon at ticket for financial freedom para sa aming future. Kung kaya mo ng 1 araw ng no spending, kaya mo ring dagdagan yan ng paunti-unti. Eto na, kung madalas ka nagkakandara pa sa big purchases, tip number 9 will save you. Tip number 9, sinking funds for big expenses. Imbes na mag-swipe ng card para sa malalaking gastos, mag-set aside ng pera buwan-buwan o kada sahod mo for big purchases. Mag-set ng sinking funds para sa tuition, annual insurance, bakasyon o Pasko. Sa ganitong paraan, hindi ka kakabahan pagdating ng bayaran dahil ready na yung pera. At para sa akin, very effective to. May Christmas fund ako. Ang ginagawa ko noon ay nagtatabi ng 500 pesos per month. Pagdating ng December, kumpleto na ang budget ko pambili ng regalo. Hindi ko kailangan mangutang. Walang stress. Mas masarap magpasko kapag alam mong cash ang pinambili mo. Hindi ka nag-swipe ng credit card at sweldo mo sa January ang pambayad mo ng utang. Kaya kung alam mo may pagkakagastusan ka na malaki-laki, simulan mo na magtabi ngayon pa lang. Parang nagsisave ka para sa future mo pero nakapark at handang gamitin pagdating ng oras. Tip number 10, unsubscribe detox. Alam mo pa na talagang design ang online stores para ikaw ay kumastos? Yung mga promo email, flash sale alert at Shopee or Lazada notifications. Lahat yan ginawa para i-trigger ka bumili kahit wala sa plano. Kaya subukan mo na mag-unsubscribe at i-off ang notifications. Out of sight, out of mind. Ginawa ko to dahil madali ako matukso at grabe gumaan ang buhay ko. Wala nang tukso, wala nang biglang gastos. Hindi na ako nabibigla na lang na may parcel na darating. Mas madaling mag-ipon kapag hindi laging kinukulit ng shopping apps. Konting ayos lang sa phone mo, malaking ginhawa sa wallet mo. Ang tunay na sikreto sa ipon, control your mind, not just your wallet. Disiplina at tamang sistema, kahit malitang kita, kaya mong makaipon. Alam mo, mas masarap matulog kapag alam mong may ipon ka. Di ka kabado, di ka nangungutang. Kung nagawa ko to, kaya mo rin. By the way, paki-comment mo rin anong trick ang gagawin mo ngayong buwan para makaipon. Malay mo, makatulong ka sa ibang kababayan natin.